Hello, good morning. Welcome to my channel, Under Binod TV Tech. Ngayon meron tayong ibabahagi sa inyo yung tinatawag natin na yung bangungot at nagsasanhi ng back job palagi sa mga technician dito sa mga CRT TV at ganoon din sa mga amplifier na yung trouble is pag paandar mo na mainit pa ay okay siya. Kahit buong araw na paandarin ay okay siya. Ngayon, ang mga nangyayari dito, halimbawa, nagtro-troubleshoot ka, hininang mo, natuyo yon, nawala yon, at okay na ang unit. Ngayon, hinihintay ang unit ng ating customer, ng may-ari. Tapos, ipinadala natin yung unit sa kanila. Kinabukasan, andyan na siya. Nagagalit na, binalik na yung unit sa atin kasi yung trouble ay ganun pa rin. Mahirap paandarin, nagpo-protect na mamatay or nag-off yung unit. Pero pag troubleshoot mo ay okay naman, wala namang parts na tapos yung mga voltahe minsan ay normal, yung minsan ay may abnormality kasi pag hindi po ma-function yung kanyang feedback, dahil yung feedback kung kumukuha pa doon sa ating system or sa ating program ay hindi gagana yung ating feedback, so yung voltahe ay hindi regulated at tumataas minsan kaya nagtitrip off yung ating unit. So dito sa aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa yung minsan ay binabangungot yung mga technician dito, at ito po yung rason kung bakit kailangan natin na hugasan yung ating circuit board. So dito sa video natin papakita ko sa inyo ang actual na pag-detect ng trouble na wala sa pyesa, kasi tayo na mga technician ay yung nung nag-aral tayo, tinuruan tayo kung paano i-identify at kung anong gamit ng mga pyesa at kung saan ito gagamitin at kung anong mga function dito at paano i-check ang good, yung partially shortage, yung leakage at yung weak at saka yung iba pang mga kadahilanan kung bakit natin tine-check yung parts. Pero dito sa aking ipapakita sa inyo ay yung parts ay i-consider natin na good kasi ang unit ay gumagana kung mainit. So ngayon ilang araw na umuulan dahil nga may sunod-sunod na bagyo na dumadating kaya maulan yung panahon. So ang kadalasan na trouble nito ganyan na mga panahon ay ganito yung mga nangyayari, lalo na kung malapit ka sa dagat at pag malamig yung alat po ay nagiging moisture siya sa mga circuit. So dito ang sabi ng may-ari, matagal mapindot-pindot nung power, minsan umaandar minsan hindi. So nung i-troubleshoot ko at may nakita naman akong mga weak na parts, at minsan nga nagduda tayo sa regulator kasi mataas yung kanyang supply, instead na 130 pababa ang lumalabas ay nagiging 200 na higit, at yung iba pa, yung halimbawa yung 24 volts sa vertical natin ay nagiging 40 plus or nagdudouble siya. So yung 12 nagiging 24, kaya ibig sabihin na hindi gumagana yung feedback dahil yung feedback ng TV na ito ay nanggagaling pa sa ating program or sa ating system. So dahil ganon yung kanyang operation, hindi kagaya ng mga China TV board na simple as feedback circuitry. So dito sa ating ipapakita, ito po ay branded at original na circuit board ng Sanyo 14 inches na CRT TV. Dito ipapakita natin kung ano yung nangyayari, bakit kung itesting ko buong araw hanggang sa gabi ay hindi naman namamatay, hindi naman problema. Pero nung kinabukasan, nung dumating ang customer, i-release ko na sana nung itesting ay hindi na naman gumagana kagaya ng sa original na problem. So doon tayo nagdududa sa moisture kasi pag pinaandar natin kahit buong araw ay wala tayong nakitang problema, walang issue, pero pag lumamig ay ganon, nagiging grounded siya. So ang solusyon lang dyan ay huhugasan natin ng board. Pero bago kuhugasan ang board na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung actual natin na makikita or mababasa gamit ang ating digital tester, at nasa ohmmeter check tayo automatic at hanggang sa million ohms yung mababasa natin dito. So kung makikita nyo, mukhang bago na yung circuit board natin, yung PCB, yung top side. So hinugasan ko na ito ng SIT or nag-brush, hindi hugas kasi kung hugas marami. So binasa ko yung brush at na-brush natin, tapos siyempre ininit ko siya ng soldering iron or blower para matuyo ang circuit. So nag-okay na siya. Kaya lang sabi ko sa may-ari, uobserbahan ko muna ang ating unit
baka mapagod ka sa pabalik-balik at masisira yung technician sa mga ganyang mga problem dahil sa ating experience na ganyan. So alam na natin kung ano yung ipapaliwanag natin or sasabihin natin sa customer. Okay, so dito yung circuit sa ilalim ay malinis, na linisan ko na yan lahat. Natanggal ko na yung mga grounded doon sa ilalim, hindi ko na ipapakita. Dito lang ipapakita ko lang kung ano ang rason bakit siya na umaandar buong araw, walang issue, pero kinabukasan nung lumamig na siya sa gabi at pagising mo ay pinaandar mo ay hindi na naman aandar. So ganito, titingnan natin. Ito ay PCB or printed circuit board, or sa ibang tawag natin ay ito ay fibra. Alright, so ito ay insulated. Ito po ay walang reading kasi nga ito po ay ginagamit na board para sa mga electronics at dumadaloy dito ang current, signal or supply. Kaya pag grounded siya ay siyempre magmamalfunction siya kasi lahat ng portion ay may reading. Okay, so dito tingnan natin, napakahaba ng paliwanag ko pero napakahalaga ito na pagpapaliwanag para malaman ng iba. Ipapakita ko sa inyo ito, 0 yung ating tester, yung ating test probe, at i-connect natin dito sa ating ground ang negative test probe natin, at connect natin yung test probe para maipakita natin na gumagana yung tester natin. So ayan, connected na sa ground, at titingnan natin, tutusukin ko ang board, hindi ko tatamaan ng anumang metal dito or paan ng mga pyesa. Dito lang tayo sa board. So i-zoom in natin para makita. Ayan, okay, para makita lang yung ating tutusukin. Okay, tingnan nyo mabuti dito. Wala itong parts na tatamaan. Ayan, may reading, di ba? Ito ay spider IC na system dito na area. Ayan, paiba-iba yung mga reading. May 8 mega ohms. Dito ay 13 mega ohms mataas. Dito, ayan, 36 dito sa may ano natin. Wala yang metal, puro yan PCB yung tinutusok natin. Ayan, meron siyang reading, di ba? Oh, dito wala. Kung makikita yung wala, tusok natin. So ganyan dapat. Bali infinite or open circuit, wala tayong makikitang resistance dito. So pag ganyan, aandar siya. Pero sa ganitong kalagayan, tingnan nyo, kahit saan dito, ayan, hindi ko yan tinatamaan ng anumang mga paan ng mga pyesa or metal. So buong circuit po ay grounded kahit na ito ay nagbrush na tayo ng engine oil dito, pero nandun pa rin. Ayan, ngayon, ito ay primary. Papakita natin dito. Kita ba yung ating tester? Hindi, masilaw. So dito, ganyan siya. Okay, dito sa may power supply natin, regulated o regulator area, primary, ayan, wala. Kasi nilinis ko yan ng todo. Yan, pero meron pa mga portion na meron, ayan, diba? So grounded siya. Yan, so yan yung mga dahilan kaya nagmamalfunction yung ating circuit dahil po sa ito ay grounded. Ngayon, papatunayan ko sa inyo na ito ay moisture lang at kailangan na hugasan. At pagkatapos na mahugasan natin ng sabunin natin or gamitan natin ng sunrox at powder. Okay, so hindi nyo maririnig yung sasabihin ko kung umaandar yung ating hair dryer. So ipapakita ko sa inyo na kung halimbawa nahugasan at pinatuyo ay wala ng reading. Okay, dito tayo sa may system. So mababa kasi 8 mega ohms. So iinitin natin ang hot air or hair dryer. Ayan, So tingnan nyo mabuti, di ba? Naging oil na siya. So anong gagawin natin? Tiningnan natin yung mga parts, tapos yung mga parts na check natin lahat ay good, at kung may makita man tayo na defective ay pinapalitan natin. Okay na yung unit, ni-release na natin kasi pag tumanggal tayo ng pyesa ay hinihinang natin, kaya umiinit yung board at hanggang doon sa maabutan ng init ay matutuyo. At pag testing natin ay gumagana na, sasabihin natin sa sarili natin na yun lang pala yung sira, kaya kailangan i-release na natin, lalo na kung hinihintay ng may-ari. Okay, pero doon tayo nagbabase sa kwento ng may-ari na minsan umaandar, minsan hindi, tapos kung umaandar ay tuloy-tuloy. Ngunit sa kinabukasan, kinaumagahan, pag pinaandar ay hindi naman aandar. So yan yung aking experience na moistured at grounded siya. So ganyan, di ba, oil? Wala. Tapos doon tayo sa ibang board, ayan, So naabot ng init ito. Kaya natuyo, ayan, O dito meron pa. Okay. Tingnan natin dito.
Saan tayo? So naabot ng init. At nung ating initin ng ating hot air, o dito, 'di ba? Dito sa porsyon, hindi naabot ng init. Dito ay nainitan sila lahat dahil yung ating hot air ay, yung ating hair dryer ay malawak po yung maaabot ng init. So dito, dahil na tabunan, natakpan ng heatsink, so hindi ito inabot ng init, kaya hindi siya natuyo. Okay? So ulitin natin para makita yung ating tester. Tingnan nyo dito, ayan o. O, diba? May reading pa siya dito, ayan o. Hindi natin tinatamaan yung metal. Walang metal dito, bakante. Ayan o. O, diba? O, doon lang. Dito wala. Ayan o. Wala. Kasi natuyo dito o. Ayan o. Meron pang 24, 25. Ayan. Okay? So, ayan o. Kung saan saan. So, iinitin natin para makita ninyo. Nakita nyo ba? So, nung initin natin ng ating hot or hair dryer ay nawala yung grounded. At pupunasan ko pa ng tuyong bulak para makita nyo talaga na nawala siya dahil pinatuyo natin. Okay? At hindi ko siya tinatamaan ng init lahat sa buong circuit. Hindi ko pinapagalaw yung ating test probe at hindi natin pinapagalaw yung ating hair dryer para makita nyo ang sinasabi ko na nawawala yung moisture kasi tinatamaan ng init. Okay? Yan o. Dahil dito tayo uminit, tinamaan ito at ito mainit pa ang board o. Okay? So natuyo. O, diba? Yan o. Tingnan natin. O, diba? Wala na. So ito ay okay na. Kung papaandarin natin, aandar na dahil okay na siya. Wala na ang grounded. Pero kinabukasan, pag ito ay natuyo or lumamig dahil sa panahon na maulan, ito ay gagrounded uli. At makikita, ito lang naka-ground yung ating negative test probe. Nakalagay dito, ayan nakalagay. Tapos naka automatic ohmmeter test tayo na may milyon dahil ito yung digital tester yung gamit natin. Okay, so yan, kung nagbasa man siya, may natatamaan tayo na paa ng pyesa. Pero ganito dapat, walang marireading kasi pinatuyo natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na bumabalik siya kung lumamig, 'di ba? Okay. Ayan. Oh, 'di ba? Wala na siya. Dahil pinatuyo natin, lumamig siya. Uminit siya. Ayan oh. Oh, 'di ba? Wala na siya. Lahat kung saan-saan tayo magtutusok, wala tayong mababasa dahil mainit pa ito. Dahil pinainit natin ang ating hair dryer or hot air. Ayan, di wala na. So, andar, normal, buong araw. Pero, yun nga yung sinabi ko kanina, ulit-ulitin ko dahil paulit-ulit naman tayo. Ito ay babalik, kinabukasan pag lumamig. Paano natin mapalamig ito? Para mapabalik natin yung sinasabi natin na bumabalik kung lumamig. Gagamit ako ng pwedeng alcohol, na yung alcohol na hindi yung walang reading. So, papalamigin natin gamit ito po ay mataas na acrylic thinner po ito, hindi ito lacquer thinner kasi ang lacquer thinner ay may reading. At dito, papalamigin natin para makita ninyo, ayan buhusan natin siya para lumamig. Para maipakita ko lang sa inyo na yung sinasabi ko ay totoo. Okay. So, dahil nabuhusan natin, ibig sabihin ay lumamig yung circuit natin. 'Di ba? Lumamig siya. At pahanginan pa natin para lalong lumamig. Ayan o. Ito po ay demonstration or pinapakita natin yung ayon sa ating experience. Okay. So, kahit na binuhusan natin ng thinner ay wala. Kasi totally nainit natin yung board at walang grounded. Okay? So yun lang ang ating ipinakita natin dito na yung sanhi ng trouble na binabangungot minsan yung technician at yung may-ari ay nagagalit na dahil inuha ngayon, gawa na, kinabukasan bumalik dahil bumalik din yung problem. So dito, ayan, sa pinapakita natin na ayan diba? So pinalamig natin, sabi ko nga pinalamig natin yung circuit.
Ayan, so meron reading. So may grounded pa dito. Ibig sabihin ay kailangan natin itong hugasan. Talaga. Kasi pag lumamig ay bumabalik. Ayan o, pinalamig natin at bumalik siya. Di ba? Wala lang tayo kasing blower or fan na para palamigin natin yung circuit para maipakita ko sa inyo na totoo yung sinasabi ko. Ayan o, bumalik o, may reading. So kukuha tayo ng fan para maipakita natin sa inyo na lumamig yung ating board. Wala pong cut yung ating video para makita ninyo. Pero sa pag-edit, medyo bilisan natin ng konti yan para umikli naman yung ating video. Pero dito sa ating video ay wala tayong cut. Hindi tayo magpupush. Okay? So ayan, pahangina natin para lalong lumamig. Okay. Ayan o. Pahangina natin para lumamig. Sabi ko pag lumamig, bumabalik yung grounded. Okay? Palagay natin na kung wari, napaandar natin ng buong araw ay okay siya. So, ready to release or pagkatapos nating i-troubleshoot, mahinangan, yung sabi na cold solder lang kasi ang ginagawa ng mga technician ay hinihinangan, baka sakaling cold solder. So, yung mga loose connection na sinasabi, hininang pero sa totoo, hindi nila alam na walang cold solder doon. Ang nangyari nung paghinang or pag-reheat ay natuyo yung moisture at nawala yung grounded, kaya naging okay ang unit. Pero nung ipahinga na, natulog ng isang gabi, kinabukasan, paanda rin ay hindi naman naandar kasi bumalik yung moisture. Okay, so ito pinalamig natin, ginamitan natin ng artificial palamig na hangin. At ayan, lumamig ng circuit, binuhusan pa natin ng thinner, ng acrylic thinner ha, yung ginamit ko, so mataas yun, walang reading yun. Okay, so bunutin na natin yung ating fan. At itestir natin uli yung circuit natin, ayan o. Diba? Kita nyo ba? Oh. Dito oh. So pag lumamig, bumabalik yung grounded oh. Tingnan nyo oh. Ayun, 'di ba? Pinapatunayan ko lang sa inyo na totoo yung sinasabi ko at ito ay wala po sa libro po natin. Okay, dito ay pinakita ko lang talaga sa inyo na yung mga trouble na pabalik-balik at binabangungot tayo minsan dahil dito. Alright, so kanina sinampulan ko kayo na hindi ko pa ginala yung circuit, nahugasan na ng, nabrasan na ng engine oil, pero nandun pa rin yung circuit, grounded pa rin. Ininit natin ng hot air or hair dryer, nawala, nag-oil. So ibig sabihin natuyo. Ngayon, binuhusan natin uli ng acrylic thinner para lumamig ang circuit at pinahabulan pa natin na dinagdagan natin ng palamig sa pamamagitan sa paggamit ng ating fan. At ayan o, kanina wala dito reading. Ayan o, pero ngayon umabot na doon kasi pinalamig natin. Ibig sabihin pag lumamig ay babalik yung problem. Ngayon, last na ito at tatapusin na natin ang video na ito. Ang solusyonan dito ay hugasan natin at magiging okay na itong unit. Sa video ko lang na ito ay pinapakita ko lang sa inyo na yung trouble na okay buong araw pero kinabukasan ay may problem, may issue, hindi aandar, nag-trip off at kung ano-ano pang mga problem yung makikita natin kasi po ay konektado lahat sa mga pyesa yung board. So kung dinadaluyan ng voltahe, mas malaki ang problem na makikita natin. Kung dinadaluyan ng signal yung affected, picture or video or sound. At dito power po yung problem kasi nagtitrip off siya, sasabihin natin may sira kaya nagtitrip off pero grounded lang pala. Okay, so dito dahil pinakita ko sa inyo na grounded siya ay iinitin natin uli ng, ayan o, may 7 mega o, ayan o. So iinitin natin ng ating hot air. Okay, okay, kung napapansin nyo, habang iniinit ko, hindi ako nagsasalita kasi maingay yung ating blower. So kung mapapansin nyo, kung saan ang matutusok ko na may reading, ay doon ko tinutukan ng ating hot air para mawala yung reading niya, yung resistance na makikita natin. Although ito ay million ohms, pero ito po ay affected yung operation ng ating circuit dahil buong circuit po yung grounded. Ngayon, dahil nawala na yung moisture na sinasabi ko sa inyo, ay paandarin natin ang TV na ito at makikita nyo po ay umaandar. Kanina hindi ito umaandar. Ginawan ko ng video para makatulong doon sa mga namumblema na kinabukasan ay hindi umaandar. Pero good naman pag umandar. Ngayon dito yung ating ginagawa ay ipinapakita natin sa inyo yung ano. At baka doon sa isang nag-comment sa ating video na
sa isang video ko na ginagamitan ko ng blower ng paint sprayer na palamig at ginagamitan ko ng hot air. Sabi, lugi daw yung ginagawa ko kasi lalo na sa probinsya mahal ang kuryente. Wala tayong magagawa kasi sa panahon ngayon maulan, makulimlim, walang init, hindi natin pwedeng ibilad sa araw. So anong gagawin natin? So ito yung tinatawag natin, may mga gamit naman tayo ng mga artificial para magawa natin yung ating gusto. Alright, so kung ano yung sa'yo, technique mo yun, bahala ka na sa sarili mo, pero ito sa akin, ito yung paraan ko. O, di ba? So kung mahawakan ko itong circuit natin, mainit pa nga. So, tandalin natin para makita ninyo na umaandar na po ang unit natin dahil nga nawala na yung moisture o grounded. Alright, so ipapakita natin sa inyo, lagyan natin ng antena at makikita nyo na ito ay umaandar yung ating TV. Okay, so kahit mahaba ang video na ito, uulitin ko, pasensya na kayo, ito po ay repair, ito po ay repair tutorial at ito po ay tulong sa iba. At kung mahaba man ang video, wala tayong magagawa dahil kailangan natin maipakita sa mga manunood yung mga kadahilanan kung bakit ganon yung mga nangyayari sa circuit natin. So, pasensya na kayo kung mahaba yung ating video. Pwede nyo naman i-skip kung alam nyo na yung mga ginagawa ko. Okay, so dito, ipapakita natin, ayan. Okay, zoom out natin para, ayan, zoom out natin, sabihin natin ng kunti, ayan, adjustin natin. So, saksak natin yung ating, yung ating naka-on na yan yung ating supply, yung ating power. Okay, i-on na natin at saksak na natin para makita niya na umandar. Okay, ayan o. Diba? Kung mapapansin nyo, umandar siya. Diba? At lagyan natin ng ng signal. Dito 27. At i-mute natin. Ayan o. Diba? Umandar na siya, ang bilis lang, pero kanina aandar, hindi siya umaandar, nagtitrip off siya. Wala akong pinalit na pisa, wala akong nirepair dyan. Kung di, tiningnan ko ng tester, grounded siya. At ginawan ko agad ng video para makita ninyo yung gagawin ko na ito po ay walang problem, yung mga parts ay good. Ang dahilan lang ng kanyang problem ay grounded yung circuit. Okay, so lagyan natin ng sound. Ayan maganda yung picture, sana hindi tayo makapiright. At ilagay lang natin dito sa baba, ayan para hindi lang tayo makapiright. Okay, so bilisan lang natin sa pag-edit yan para hindi tayo ma-strike. Okay, so sana makatulong ito ang video ko. Bihira lang kasi ito ng mga trouble or mga situation sa ating pagre-repair. Kaya ginagrab na natin ang opportunity na magawa natin ng video para maibahagi natin sa iba. Kahit na pawala na po itong CRT TV, pero sa mga probinsya po ay marami pang mga CRT TV at marami din yung mga hindi pa alam ang ganitong problem, at lalo na sa mga baguhan. Pero sa mga masters natin dyan, alam na nila na ganito nagkakaroon ng problem dahil sa moisture. Basta pakinggan lang natin yung ating interview, yung sagot or paliwanag ng customer na pag gising sa umaga ayaw umandar, pero sa tanghali ay umaandar na tuloy-tuloy, pero pag na-i-off ay ganon, bumabalik yung problem. So yan yung kanyang issue or kanyang cause of problem is grounded yung circuit dahil sa moisture. Ang solusyon ay hugasan. So hanggang dito na lang yung video natin tungkol sa trouble na ito, at sana ay makatulong. At kung palagay mo na nakatulong ito sa iyo at makatulong pa sa iba, pakishare ng video natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa aking mga i-upload na video. Okay? At comment ka rin dyan kung gusto mo at kung may gusto kang itanong at kung may gusto kang malalaman. Alright, so ito po si Andy Rabino TV Tech nagsasabing God bless at mabuhay. Bye-bye!